Good evening, everyone. So tonight we're going to have our review for your second quarter exam in ESP. So are you ready? We don't play. Okay. Yun siguro. Na. So ang patlang ay ang mga taong labas sa sarili, maaaring magulang, kamag-anak, kaibigan, kaklase at pati na rin kaaway. So the answer is kapwa. Number 2, alin sa mga sumusunod ang matatawag na unang kapwa? A. Kaibigan, B. Kapitbahay, C. Kamag-anak, D. Pamilya. The answer is pamilya, letter D. Number 3, sino ang pangalawang magulang na umalalay sa paghubog ng buong pagkatao ng isang individual? A. Guro, B. Kaibigan, C. Kapitbahay, D. Magulang. Answer is A. Guro. Number 4, ang mga sumusunod ay nagpapakita ng pakikipagkapwa maliban ni A. Si Brian na masugid na manliligawan ni Lisa. B. Si Joey na nag-aalok ng tulong sa kasamahan na napilayan. C. Si Tony na nagpahiram ng pera kay Alex na may kasamang interes. D. Nakasanayan ni Rose na kumain ng mag-isa dahil maiingay ang mga kaklase. What's the answer? The answer is letter D. Kasanayan ni Rose na kumain ng mag-isa dahil maingay ang mga kaklase. Number 5. Suriin at tukuyin ang mga sitwasyon sa ibaba kung sino sa sumusunod ang nagpapakita ng impluensya sa aspektong intelektual ng individual o pangkat. A. Isang gurong nagbahagi na magsagawa ng outreach program. B. Isang mangingisda na namimigay ng mga nahuling isda sa kanyang mga kapitbahay. C. Isang guro na libreng nagtuturo dahil ninais matuto ang mga bata na nasa lansangan. D. Isang guro na sumulat ng resolusyon ukol sa paghingi ng kakukulang budget para mapalawak ang isinagawang outreach program. What's the answer? So the answer here is letter C. Isang guro na libreng nagtuturo dahil ninais matuto ang mga bata na nasa lansangan. Number 6. The question here is from 6, 7, 8. Magbalik-balik ang answer dali. So the question ay ang panuto, tukuyin at suriin ang mga sumusunod na sitwasyon na nagiging impluensya ng kapwa sa pagpapaunlad ng pagkatao. Piliin at isulat ang tamang titik. So, ang piliin na din niya is from 6 to 8, aspektong intelektual, aspektong pangkabuhayan, aspektong panlipunan, o aspektong politikal. So, question number 6. Natuto ang bata ng maayos na pakikitungo sa kapwa mula sa kanyang ama sapagkat nakita niya ito ang dahilan na maraming kaibigan ang ama. So the answer here is aspektong panlipunan. Number 7. Naging inspiration ni Ana ang kapitbahay na magsimulang umangat ang buhay dahil sa pagbibenta ng mga lumang gamit. Kaya nag-ipon si Ana ng pera upang makapagsimula ng isang maliit na negosyo. Kung sa man na siyang aspekto. Aspektong pangkabuhayan. Letter B. Number 8. Nakita ng bata ang Department of Environment and Natural Resources or DENR na pinangangalagaan
kalikasan. Kaya naman iningatan at pinahahalagahan rin niya ang inang kalikasan at inumpisan niya ito sa kanilang barangay. So anong aspekto? Aspektong panlipunan, letter C. Number 9. Again, 9, 10, 11, the same. You're going to choose this answer. Pangangailangang intelektual, pangangailangang pangkabuhayan, pangangailangang panlipunan, at pangangailangang politikal. So question number 9, pagsunod sa mga batas sa loob ng silid-aralan. Sama na siya. Pangangailangang politikal. Number 10, pananatili sa loob ng bahay dahil minor de edad pa lamang. Pangangailangang politikal pa rin. Pagtitinda ng mga pagkain sa kaklase. Pangangailangang pangkabuhayan. Question number 12. Alin sa mga pahayag ang isa sa mga indikasyon na ang tao ay likas na panlipunang nilalang? A. Ang tao ay may inklinasyon na maging mapag-isa. B. Ang tao ay may kakayahang maipahayag ang kanyang pangangailangan. C. Ang tao ay may kakayahang lumikha ng masasaya at makabuluhang alaala. D. Ang tao ay may kakayahang tugunan ng kanyang sariling pangangailangan. So the answer here is letter B. Ang tao ay may kakayahang maipahayag ang kanyang pangangailangan. Number 13. Basahin at bigyang hukom kung anong katangian ng mga Pilipino ang nagpapakita ng ang pagmamahal ay indikasyon sa pakikipagkapwa. Letter A. Pagpapairal ng pagmamalasakit sa kapwa. B. Pagiging sensitibo sa uri ng pakikipag-ugnayan. C. Kakayahang mag-impluwensya sa paggawa ng kabutihan. D. Marunong magkiramdam, magtiwala at tumunaw ng utang na loob. The answer here is letter A. Pagpapairal ng pagmamalasakit sa kapwa. Number 14. Alin sa sumusunod ang tumutukoy sa kaibigan? A. Isang tao na may pangarap. B. Isang tao na nakakaangat sa iba. C. Isang tao na may malapit na ugnayan na samahan sa iba. D. Isang tao na naghahangad na maging mas magaling sa iba. Answer, letter C. Isang tao na may malapit na ugnayan o samahan sa iba. 15. Anong katangian ng isang tunay na kaibigan ang nararapat na pamarisan? A. Pagpapakita ng pagkaingit sa iba. B. Pagpapakita ng pagkamagalitin sa kapwa. C. Pagpapakita ng pagiging matapang sa kapwa. D. Pagpapakita ng mabuting kalooban sa lahat ng pagkakataon. Answer, letter D. Pagpapakita ng mabuting kalooban sa lahat ng pagkakataon. Number 16. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng pagiging tunay na kaibigan? A. Nagagalit si Arnie tuwing naaaliw si Rhea kasama ang iba niyang kaibigan. B. Hinihikayat ni Louie ang kaibigang si Lo na magsinungaling sa magulang para makasama sa gala. C. Palaging sinasamahan ni Bea si Eliza dahil alam niyang matutulungan siya nito sa mga proyekto. D. Tuwing hapon ay tinutulungan ni Leia si Aiza sa pagtitinda ng balot upang maibili ng gamot ang nanay nitong may sakit. Answer here is letter D. Tuwing hapon ay tinutulungan ni Leia si Aiza sa pagtitinda ng balot upang maibili ng gamot ang nanay nitong may sakit. 17. Sino ang nagmungkahi na bigyang pansin ang tatlong uri ng pagkakaibigan upang makatulong sa pagpili ng magiging kaibigan? A. Aristotle. B. Aglipay, C. Immersion, D. Santo Tomas. Answer here is letter A. Aristotle. Saan nakabatay ang pagkikipagkaibigan? Inilaan ng isang tao sapagkat kailangan niya ito.
A. Kabutihan, B. Pangailangan, C. Pansariling kasiyahan, D. Kakayahang interpersonal. Letter B. Pangangailangan. 19. Ano ang pinakamataas na uri ng pakikipagkaibigan? A. Paghahangad ng mabuti para sa sarili. B. Paghahangad ng mabuti para sa lipunan. C. Paghahangad ng mabuti para sa kaibigan. D. Paghahangad ng mabuti para sa buong pamilya. Letter C. Paghahangad ng mabuti para sa kaibigan. 20. Suriin at piliin mula sa mga pagpipilian ng tamang sagot sa analohiya sa pamamagitan ng paglalapat sa malapit na halimbawang bubuo sa diwa. Pakikipagkaibigan batay sa kabutihan, tanggap ang buong pagkatao. Pakikipagkaibigan batay sa pangangailangan, at lang. A. Kinakaibigan dahil matalino sa klase. B. Pagrespeto sa kaibahan ng kaibigan. C. Kinakaibigan para may kakwentuhan. D. Pagkikipagkaibigan para makasama sa gala. Letter A. Kinakaibigan dahil matalino sa klase. 21. Ang pakikipagkaibigan ay nakakatulong sa pagtamo ng integrasyong pansarili. Ano ang ibig sabihin ng konteksto? A. Pagiging responsableng tao. B. Pagiging matulungin sa kapwa. C. Tinutulungan mo ang iyong sarili. D. Pinapaunlad ang sarili sa aspektong pisikal. The answer here is letter D. Pinapaunlad ang sarili sa aspektong pisikal. 22. Suriin at tukuyin ang suriin sa pagpipilian kung ano ang kabutihang maidudulot sa pagpapanatili ng pakikipagkaibigan tungo sa lipunan o pamayanan. A. Mas marami ang makilalang bagong kaibigan sa lipunan. B. Hindi magkakasundo dahil dami ng magkakaibigan sa lipunan. C. Magiging maunlad at matatamo ang mapayapang lipunan o pamayanan. D. Makakatulong ito sa pagtamo ng integrasyong pansarili at pagpapaunlad ng pakikipagkapwa. Answer here is letter C. Magiging maunlad at matatamo ang mapayapang lipunan o pamayanan. 23. Na dahil sa aking mga kaibigan, nagkaroon ako ng self-confidence. Ano ang nalinang batang sa pahayag? A. Paglinang ng talento. B. Paghubog ng pagkatao. C. Pagpapakita ng mga mabubuting asal. D. Pagpapaunlad ng mabuting pagkakaibigan. Answer here is paghubog ng pagkatao, letter B. 24. Hindi maiiwasang magkaroon ng alitan sa pagkakaibigan. Ngunit ito ay mariresolba kung idadaan sa maayos na usapan. Batay sa konteksto, ano ang maaaring konklusyon sa pagpapanatili ng mabuting pakikipagkaibigan? A. Pagiging matatag sa sarili. B. Pagtanggap sa mga nangyari. C. Ang pagpapatawad ay tanda ng pagmamahal. D. Mahalaga ang pagpapalaya sa mga taong nakapanakit. Letter B. Pagtanggap sa mga nangyari. 25. Iba ang kasiyahan na nararamdaman ni Juliana kapag kasama niya si Sylvia, lalong-lalo na sa panahon na kailangan niya ito. Angkop ba sa konsepto ang pagkakaibigan ang ginawa ni Sylvia? A. Hindi, dahil may pagkakataon na hindi magkakasundo ang magkakaibigan. B. Oo, dahil mahalagang ginagawa ng magkaibigan ang mga bagay ng magkasama. C. Hindi, dahil mapagalitan siya ng kanyang magulang kapag palagi niya itong ginagawa. D. Oo, dahil nangangailangan ng panahon na magkasama ng pisikal na presensya ang pagkakaibigan. Answer is letter D. O dahil nangangailangan ng panahon na magkasama ng pisikal na presensya ang pagkakaibigan. 26.
Alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa kagyat na tugon o reaksyon na binigyan ng interpretasyon sa kaisipan dulot ng mga pandama at karanasan ng tao? A. Decision. B. Damdamin. C. Emosyon. D. Kilos. Answer, letter C. Emosyon. Excuse me. 27. Ano ang may dudulot ng hindi wastong pamamahala sa mga pangunahing emosyon tungo sa kapwa? A. Magiging angkop ang ikikilos. B. Masusuring mabuti ang sarili. D. Ay C. Maaring makasakit ng damdamin ng iba. D. Maaaring makahanap ng kaaway at kakampi. Letter C. Maaring makasakit ng damdamin ng iba. 28. Paano makatutulong ang pagkilala sa sariling emosyon sa pagpabuti ng mga desisyon sa krisis? A. Pinapalala nito ang sitwasyon. B. Magdudulot ng matinding takot. C. Magpapalakas ang motibasyon at determinasyon. D. Magbibigay ito ng mas malinaw na pag-unawa sa mga aksyon. Letter D. Magbigay ito ng mas malinaw na pag-unawa sa mga aksyon. 29. Habang naglilinis si Melissa sa loob ng classroom, ay aksidenteng nasagi ng kanyang walis ang florera sa mesa ng kanyang guro. Kaya nabasag ito. Sa takot niya, naisipan niyang ilihim ang kanyang nagawa. Alin sa mga sumusunod ang patunay na naimpluwensyahan ang emosyong pagkatakot ang pasya ni Melissa? A. Naisipan ni Melissa na ilihim ang kanyang nagawa. B. Naisipan ni Melissa na huminto na lang sa pag-aaral. C. Binilisan ni Melissa ang paglinis para makauwi na siya. D. Sasabihin ni Melissa sa guro na ang kaklase niya ang may gawa. Answer is letter A. Naisipan ni Melissa na ilihim ang kanyang nagawa. 30. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng kahinahunan sa gitna ng problema? So, pasensyahan niyo na ang mga mistype. So, letter A, inuna ni Jazz ang pansariling kapakanan bago ang pamilya. B, tinanggap pa rin ni Arnel ang kanyang anak sa kabila ng mga kasalanan nito. Sinagbigay ng payo si Nathan sa kaibigang si Daniel na hindi nakapasa ng performance task. D, umalis si Ina kasama ang mga kaibigan na hindi nagpaalam sa mga magulang at pinagsisihan niya ito. Answer, letter B. Tanggap pa rin ni Arnel ang kanyang anak sa kabila ng mga kasalanan nito. 31. Paano nakakatulong sa pagpapaunlad ng sarili at pakikipagkapwa ang wastong pamamahala ng emosyon ng may katatagan at kahinahunan? A. Sa pamamagitan nito ay makilala ng mabuti ng tawang sarili. B. Sa pamamagitan nito ay nagpapatingkad ng ang pagiging madamdamin ng tao. C. Sa pamamagitan nito ay malalagpasan ang matinding galit, hinanakit, pighati at takot. D. Sa pamamagitan nito, magiging masaya, maayos at matiwasay ang pamumuhay ng tao. Answer, letter C. Sa pamamagitan nito ay malalagpasan ang matinding galit, hinanakit, pighati at takot. 32. Suriin at tukuyin ang mga pagpipilian kung aling emosyon ang napamahalaan ng gusto. A. Palaging umaasa si William sa opinyon ng kanyang mga magulang. B. Palaging tinatanong ni Archie ang kanyang mga kaibigan kung tama ba ang kanyang nagiging asya. C. Walang pakialam si Owen sa problema ng kanyang pamilya dahil ayaw niyang maabala. D. Sa tuwing wala ng pag-asa si Diana, iniisip niya na may mga taong maaari niyang mapagkatiwalaan at mahinga ng tulong. Answer, letter D. 33.
Bakit mahalagang pamahalaan ang emosyon sa pamamagitan ng mga bertud? A. Dahil ito ay nagpapatalino sa tao at nagpapasya. B. Dahil ito ay para maisalba ang sarili sa kahihiyan. C. Dahil ito ay nagpapaunlad ng sarili at pagkikipagkapwa. D. Dahil ito ay para maiwasan ang alitan at bangayan sa kapwa-tao. Letter C. Number 34. Alin sa mga sumusunod ang angkop na kilos upang mapamahalaan ng gusto ang emosyon sa taong galit? A. Hindi makinig sa kausap. B. Itago na lang ang sariling opinyon. C. Magpalamig muna ng ulo upang hindi lumala ang alitan. D. Pahayag ang nararamdaman kung sa palagay ito'y nakakabuti para sa lahat. Answer. Letter C. Number 35. Paano masisiguro na magiging angkop ang pagkilos o pagpapasya? A. Kani masunod ang gusto. B. Sisikaping alamin ang gusto ng mga tao. C. Pagtitimbangin muna kung nararapat nga ba ang mga desisyon. D. Sisiguraduhin na masisiyahan sa gagawing pagpasya ang mga taong nakapaligid. Letter C. 36. Malapit na tayo matapos. 36. Likas na mapagkumbaba si Rasa. Sa isang pagkakataon, sinubukan nito ng kutyain siya ni Chad na luma na ang kanyang cellphone. Hindi ito pinansin ni Rasa dahil sa lahat ng bagay ay mahalaga sa kanya, lalo na ito ay bigay ng kanyang ina bilang kabataan. Kanyang ina. Bilang kabataan, tama ba ang ginawa ni Rasa sa sitwasyong ito? A. Oo. Dahil hindi nagpadala si Rasa sa bugso ng damdamin. B. Hindi. Dahil ipinamukha ni Rasa na mali ang ginawa ni Jan. C. Hindi. Dahil hindi niya naipakita ang kanyang katapangan kay Jan. D. Oo. Dahil pinahalagahan niya ang mga gamit na bigay ng kanyang ina. So, klaro kayong answer. Nag-una, letter A. 37. May takot si Marilo sa mga pasaway na kaklase, ngunit siya ang pinili na maging pangulo sa klase. Habang may pagpupulong ang kanyang guro, siya ay inatasan ng mga siwa sa klase. Paano niya madaig ang takot sa kanyang puso para magampanan niya ang tungkulin? A. Pangunahan mo ang gulo sa loob ng classroom. B. Hahayaan na lang ang mga pasaway sa kaklase. C. Magyaya na maglaro kasama ang mga kaklase. D. Maging kalmado at ipaliwanag ang habilin ng guro. Letter D. 38. Suriin at tukuyin ang mga pagpilian ang naglalarawan sa isang mapanagutang pamumuno. A. Karangalang pagkatapos na makamit ng pinamumunuan ang layunin ng pangkat. B. Posisyon na magbibigay ng kapangyarihan upang mapakilos ang pinamumunuan. C. Impluwensya na magpapakilos sa mga pinamumunuan tungo sa paggamit ng layunin. D. Otoridad na may patupad ang mga gawain upang makamit ang layunin ng pangkat. Letter C. The answer is letter C, number 38. 39. Alin sa sumusunod na pahayag ang nagpapakita ng kahalagahan ng pamumuno? A. Natutugunan ang pangangailangan ng bawat kasapi ng pangkat. B. Nagkaroon ng direksyon ang pangkat tungo sa pagkamit ng layunin. C. Nagkaroon ng kinatawan upang makilala ang pangkat na kinakaibigan. D. Nakatatanggap ng parangal
dahil sa pagkakaroon ng magandang proyekto. Answer is letter B, 39. 40. Paano maipapakita ang pamumunong inspirational sa isang pangkat? A. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mataas na EQ. B. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga karanasan sa buhay upang makamit ang mithiin ng pangkat. C. Sa pamamagitan ng pagiging modelo at halimbawa ng mabuting pagpapahalaga bilang servant leader. D. Sa pamamagitan ng pagtuklas ng magaganda at mabuting pagkakataon upang mas maging matagumpay ang pangkat na kinabibilangan. Answer is letter C. 41. Paano mailalarawan ang pamamunong transformational? A. Magbigay ng inspiration sa pangkat, pagiging modelo sa mga mabubuting pagpapahalaga. C. May kakayahang gawin kalakasan ang mga kahinaan upang makamit ang mithiin. D. May mataas na antas na pagkilala sa sarili at kakayahang pamahalaan ang sarili na gumanap bilang pinuno. Answer is letter C. 42. Ano ang nalilinang ng isang tagasunod kung paiiralin niya ang isang tamang konsensya na gagabay sa kanya sa pagtupad ng kanyang mga gawain at pagpapaunlad ng pakikipag-ugnayan sa kapwa? A. Kakayahan sa trabaho. B. Mga pagpapahalaga. C. Kakayahang ma-organisa di pakikipagkapwa. Letter B. 43. Bilang tagasunod, ang isang tao ay masasabing umaayon kung siya ay kinikitaan ng patlang. A. Mataas na antas ng kritikal na pag-iisip at mataas na antas ng pagkikibahagi. B. Mataas na antas ng kritikal na pag-iisip at mababang antas ng pakikibahagi. C. Mababang antas ng kritikal na pag-iisip at mataas na antas ng pakikibahagi. D. Mababang antas ng kritikal na pag-iisip at mababa na antas ng pakikibahagi. Answer, letter C, number 43. 44. Sino ang tinaguriang Father of the Nation sa India? A. Blessed Mother Teresa. B. Bill Gates. C. Mahatma Gandhi. D. Martin Luther. Letter C. 45. Paano masasabing ang isang leader ay may kahusayan? A. Naging sikat sa lipunan. Panay ang interview sa telebisyon. Gumagawa ito ng tamang pagpapasya kapag naging isang mabuting tagasunod. Letter D. 46. Paano makakatulong sa pagpapaunlad ng sarili tungo sa mapanagutang pagkikipag-ugnayan sa kapwa at makabuluhan ang buhay sa lipunan? A. Pagganap bilang ulirang tagasunod. B. Pagtanggap ng posisyon mula sa pamahalaan. C. Pagsuporta sa mga programa ng pamahalaan. D. Pagganap ng tao sa gampanin bilang leader at tagasunod. Answer, letter D. Number 47. Ano ang inaasahan kung isinasabuhay ang pagiging mapanagutang leader? A. Palagi ang sariling desisyon ang masunod. B. Mabait at masunurin sa lahat ng pagkakataon. C. Magkikinig minsan at umunawa sa mga ideya sa ibang kasapi. D. May kakayahang maimpluwensyahan ng kapwa upang makamit ang layunin ng kapwa. Letter D. Number 47. Number 48. Si ay nahalal na pinuno sa kanilang klase. Kung kaya pinagsisikapan niyang maging isang epektibong leader. Sa layuning ito, ano ang kakayahan ang nararapat niyang maipakita upang maging ganap na mapanagutang leader? A. Kakayahang kumilos ayon sa kagustuhan. B. Kakayahang tumingin sa sariling kapakanan. C. Kakayahang paunlarin ang pangkat na nasasakupan. D. Kakayahang makabili ng pangangailangan ng pamilya. Answer,
Letter C. Number 49. Last two. Ang palaisdaan ng mga taga-sityo may tubig ay nakapagbinta ng 10,000 sa loob ng isang araw. Kumuha ng 2,500 si Pablo. 2,000 para ipambili ng gasoline at maintenance ng bangka. Ang natirang 500 ay hindi niya ibinalik sa kanyang amo. Sa halip ay binili niya ng pangangailangan sa sarili. Angkop ba ang kilos na ipinakita ni Pablo? A. Oo, sapagkat wala ng pagkain ng pamilya niya sa araw na iyon. B. Hindi, dahil ang tagasunod ay dapat na maging matapat sa lahat ng gawain. C. Oo, dahil siya naman ang bumili ng gasolin para sa bangka, ay suhol niya iyon. D. Hindi, sapagkat pera ng kanyang amo ang binili ng mga pangangailangan niya. Answer. Letter B. Last number, 50. Mula sa murang edad, si Sam ay maihahalin tulad na isang ulirang tagasunod dahil siya ay may inisyatibo at aktibong nakikilahok sa mga gawaing panlipunan. Batay sa sitwasyon, kung ipagpapatuloy ni Sam ang kanyang nasimulan hanggang umabot sa tamang edad, anong panibagong gawain ang kanyang malilinang? A. Si Sam na tumulong sa gawaing bahay. B. Si Sam ay nakikilahok sa kasanayang pang-intelektual. C. Si Sam ay tumulong sa pagsulong ng mga karapatan. D. Si Sam ay nagpasimuno ng sama-samang pagbabayanihan. Tadadadang answer, letter D. So that's the end of our review. So good luck and God bless sa inyong exam. Post. Sunod. End na to. End na. Save. Check. Check. Uy, check. Uy. Ay. Stop sharing. Tama na.